A rather short but pointed question was sent in by Anthony Sumokol. Here is his question. Bakit bata ang binibinyagan ng mga Katoliko? Okay, salamat Anthony sa iyong tanong. Okay, alam mo, hindi lang naman Katoliko. Baka isipin tuloy ng iba sa tanong mo na ang mga Katoliko lamang ang gumagawa niyan at baka parang sabihin pa nga ang Katoliko ang nag-imbento ng pagbibinyag ng mga bata. Alam mo, kung titignan mo sa Biblia, lalo na nung sa Acts of the Apostles, gawa ng mga apostoles, nung sila ay nagsisimula pa lamang na ipangaral ang mabuting balita at inaanyayahan ng mga tao maniwala kay Kristo at magpabinyag, buong pamilya ang binibinyagan. The household received baptism. Kaya kung household, nandyan ang mga magulang, nandyan ang mga lolo, lola, at ang mga bata. From the very beginning of the church's life, baptism as a sacrament of faith, as a sacrament of sharing in the death and resurrection of Christ, was administered even to children, infants pa nga. Ngayon, kapag bata ang binibinyagan, may papel ang Christian community, yung adults. Yung pananampalataya na tinanggap na ng mga bata, ito ngayon ay unti-unting ipapaliwanag, palalaguin, palalalimin ng mga kasama niyang adults. Kaya ang problema kuminsan ay wala naman doon sa pagbibinyag ng bata eh. No? Kasi minsan sabihin nila, kasi bininyagan akong bata kaya hindi ko naintindihan yung aking pananampalataya. Hindi yun ang dapat sisihin eh, yung pagbibinyag sa bata. Ang dapat tanungin, nasaan yung mga matatanda na dapat umakay dito sa batang ito pagkatapos siyang binyagan? Okay, ha? Kaya yung pagbibinyag sa bata, matagal na tradisyon na yan. Pati sa mga Orthodox churches, infants ang binibinyagan. Pero the community, especially the family, assumes the responsibility to make the seed of faith grow. No? Already planted in the heart, in the person of this infant, the community now takes responsibility for making it grow.